Naranasan niyo na ba to? Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo, yung madalas ka masulyapan ng palihim at parang sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Isa na ako sa mga nakaranas niyan. Bali ganito kasi yan. First time kong magkaroon ng stalker nung ako'y grade 12, itawag na lang natin sa kanya ay Casper. At ang pinaka-naalala ko sa kanya, yung green niyang jacket na palagi niyang suot. Let's talk about Casper. Noong una, wala talaga akong pake sa kanya. Ako kasi yung tipong tao na hindi nagabayad ng pansin sa mga tao. Unless close kita or kaibigan kita. Yung mundo ko, iniikot lang sa isa kong kaibigan na palagi kong katabi. Siya lang talaga yung close ko that time. Si Casper, tahimik. Good thing kasi hindi siya maingay at tahimik lang. Pero bad thing din kasi para siyang may sariling mundo which yung katahimikan niya naglalid sa hindi pag-participate sa klase. Base sa mga alam ko, hindi daw siya tumutulong sa group projects, lalo na sa research. Madalas paraw mag-cutting classes, yung tipong may sarili siyang schedule kung anong oras niya gusto pumasok. May bitbit siyang iPad palagi or tablet man. At minsan kapag nakikita siyang nagka-tablet, kung ano-ano raw sinesearch nun. Di naman totally bastos pero weird. At mahilig daw siya sa robot kasi enthusiast daw siya dun. Well, ayun kasing lagi niyang binabanggit tuwing mag-i-introduction siya. So yan ang pagkakakilala ko kay Casper. Para may idea kayo kung anong klaseng tao siya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang experience ko regard sa kanya. Nung una ko siya makilala is nung first year class during ng grade 12. Kung saan nag-introduce kami. Syempre, nilagyan ng twist ang introduction namin para masaya daw. So, bali need mo mabanggitin apelyido ng kaklase mo na nauna sa'yo after mo magpakilala para raw mabilis naming makabisado. Sumakto na katabi ko pala siya nun. Noong ako na, isa-isa ko nang binabanggit ang mga apelyido ng nauna sa akin. Si Casper, mas nauna siya. So, nakalimutan ko agad apelyido niya kasi first time ko marinig ng ganun. Kaya, doon yung first time ko na ma-acknowledge siya. Di ko lang sure baka siguro sa kalagitnaan ata to ng prelim quarter. Kung saan, maayos pa yung mga araw ko nun kasi walang masamang experience so far. Maliban sa research. Bigla na lang sinabi ng kaibigan ko na laging nakatingin si Casper sa akin. At first, di ko siya pinaniniwalaan. Kasi sabi ko, baka coincidence lang or hindi naman sadya. Pero nung ako na yung nakakatuklas, doon ko nga siya nahuhuli. At napataas pa ako nun ng kilay nung nagkatitigan kami. Pero umiwas naman siya ng tingin. Kaya mula nun, sinubukan kong i-observe siya. At napapansin ko nga, kapag may kausap ako, nakatingin siya. Kapag wala naman, nakatingin din siya. At meron pa nga yung kapag maglalakad ako ng hallway, nakasilip siya sa may bintana ng pinto. Noong mga unang weeks or early weeks, pinagbigyan ko pa kasi wala naman siya masamang ginagawa pa sa akin maliban sa pagtingin lang. Kaso, mas lumala yung behavior niya. Kasi kapag nasa kantin ako, of course, lahat naman ng estudyante andun. Pero kasi siya, nakaupo sa malayo pero may open window view siya. Which, matatanaw niya ako. Kaya, napapailang na ako nun. Tas nung one time pa, during ng photography, bigla akong nilapitan nun, tas tinanong ba naman sa akin, Rayan, pwede ba akong mangingi ng picture pang remembrance lang pag nag-college? Sobrang gulat ko nun. Kasi bakit niya need hingan ako ng picture? Papang anuhin niya yun kapag nag-college. Ang weird kasi nun Out of nowhere, tatanungan ka ng ganun. Tas what if kasi may masamang intention siya dun? So, hindi ko siya pinayagan. Kaya ayun, di naman niya ako pinilit. Tas itong second time naman, during nag-Halloween costume kami sa classroom. Ang suot ko nun ay kay Shoyo sa Haikyuu. At siya parang naka-Gundam Bar or ewan. Basta robot na costume. Nagkakapicturan kasi kami nun. Tapos biglang kinalabit ako. Rayan, pwede ba ako magpa-picture sa'yo? Noong una, inisnab ko lang. Kasi ayoko siyang maka-interact. Pero pinipilit niya talaga ako Kaya napalihim akong bugtong hininga na inis. Tas ayun, pinagbigyan ko. Cellphone ko pa yung gamit ko. Pero after nun, ang ginawa ko, inedit ko yung picture namin tas kinarap ko siya. Para hindi sumama araw ko kapag nakita ko yun sa gallery. Third time naman, andun ulit kami sa photography.
May free time kami nun, so mahiyahi kami, ginagawa lang ang gusto namin gawin. Nakaupo ako nun sa steel chair and nagsa-cellphone lang. Tas sa peripheral ng mata ko, ayun, nakasilip na naman. Hindi na talaga ako natutuwa nun at feeling ko may limit lang ang pag-tolerate ko kung di niya pa ako titigilan. Kaya pinasayo ko yung kaklase ko. Tas sinabihan ko na kung pwede pagsabihan si Casper na bakit lagi niya ginagawa yun at ano ba kailangan niya sa akin. Buti nga na pumayag kaklase ko nun at nilapitan si Casper. Nung nakikita ko na nag-uusap sila, ayun pa din. Tumitingin pa rin sa akin. Kaya at that time, yung limit ko, labanas ako. At gusto ko na siyang lapitan at ako na kumausap. Kaso, hindi ako sanay sa confrontation kaya inaantay ko na lang matapos. After nun, bumalik na siya at sinabi sa akin mga sinabi ni Casper. Sa pagkakaalala ko, kaya niya daw ginagawa yun is nagagandahan daw siya sa akin. Tapos kamukha ko daw si Jisoo. Kaya di niya raw kaya hindi mapigilan. Paano ko naging kamukha si Jisoo Aber? Hays, basta sabi sa akin, kahit na pagsabihan, lumalabas lang doon sa tenga niya yung mga pinagsasabi sa kanya. Kaya napahays na lang ako at wag niya na sana abusuhin yung patience ko. Hindi na talaga ako nagiging komportable sa bawat tingin niya sa akin. Naiilang na ako nun. Sobra na. Kung pwede lang sa pakinggan, hindi sana nagawa ko na. Pero bawal violence kasi. Mas sumalala na kasi behavior niya to the point na nagpapapansin na siya na akala niya is ikinatutuwa ko. Nung palabas ako ng school, nakita ko, andun sa may SM, tabi ng entrance. Naka-standby po siya, naka-shades. Tas akala mo kung sinong gwapong lalaki. Sa totoo lang, ka-resemblance niya si My Precious. At legit yun. Meron pa nga, nung nagkakaroon na siya ng guts, susundan ako nun sa elevator. Tas kakausapin ako. Pero ako, syempre, umiiwas na ako. At buti na lang, katabi ko yung kaibigan ko. So, hindi natutuloy yung balak niya. Pag-confess. Bawat pagkakataon niya, ako na mismo yung nagpapajinx para hindi matuloy. Kasi ang gusto ko lang naman ay mag-aral. Hindi yung may iniintindi pa ang problema kung paano ko i-handle ang lalaking katulad niya. Napapakonsider na nga ako nun na kapag mas lumala pa talaga, dun ko na talaga siya isusumbong sa teacher or head. Maling decision ko talaga yon nung time na nasa mezzanine kami ng kaibigan ko para mag-charge. Kaso, habang naglalaro ako, nagutom ako. So sinabihan ko si girl. Nung pagbaba ko, nakita ko nakaupo siya sa may isang table kasama mga kaklase ko. Well, hindi ko sila initindi during nung time na yun kasi gusto ko lang bumili. Bumili ako nun ng maha, tas ng coke. At after, naghanap ako ng upuan. At dun ako umupo sa kabilang table kasama mga iba kong kaklase. Kasi puno na yung kina Casper at ayoko dun kasi andun siya. Nakikipag-usap ako nun. Tas nasarapan sa maha. Nung biglang may kumalabit sa balikat ko at ng paglingon ko. Rayan. That's all for now, guys. There's still a part 2, so just wait for my next upload. I hope you liked it, even though the art style I used suddenly changed, because I'm still thinking of an art style method to make it easier when I draw anime. Sorry for the audio because it was raining hard while I was recording. Haha, okay, bye.